Parang eksena sa isang matinding political thriller, ang buong mundo ay napanganganang maglakas loob ang Ukraine laban sa dambuhalang Russia. Si President Vladimir Putin, na kilala sa kanyang pagiging kalmado, ay napabalitang sumisigaw sa galit, isang bihirang reaksyon. Kahit sa mga pinaka-stress na pagkakataon, ano nga ba ang ginawa ng Ukraine para galitin ng ganito si Putin? At higit sa lahat, ano kaya ang susunod na gagawin ni Putin? Hawakan mo na ang upuan mo habang tatalakayin natin ang nakakagulat na pangyayaring ito na pinag-uusapan ng lahat. Sa kalagitnaan ng isang tahimik na gabi, nang ang mundo ay tahimik na natutulog, biglang umatake ang Ukraine na nagdulot ng matinding pagkabigla hindi lang sa Russia kundi sa buong mundo. Hindi ito simpleng alitan sa hangganan, ito'y isang matapang na paglusob sa mismong teritoryo ng Russia. Tinatamaan ang mga pasilidad militar na akala ng Moscow ay hindi mapapasok. Sa unang pagkakataon, nagbago ang ihip ng hangin. Ang Ukraine, na madalas na minamaliit, ay sinugod ang puso ng makinaryang militar ng Russia. Nagpakita sila ng isang lakas na hindi inasahan ng kahit sino, isang determinasyon na magdulot ng malaking dagok sa kanilang kalaban. Paano nga ba ito nagawa ng Ukraine? Simpleng sagot: kombinasyon ng teknolohiya, estratehiya at matinding tapang. Alam ng Ukraine na hindi sila makakapantay sa dami ng tropa ng Russia, kaya't nagpakadalubhasa sila sa teknolohiya. Gamit ang high-tech drones at napapanahong satellite images, inisa-isa nila ang mga kahinaan sa defense network ng Russia. Nang malaman ng mga ito, mabilis na kumilos ang puwersa ng Ukraine. Tinatamaan ang mga mahahalagang lokasyon para guluhin ang operasyon ng militar ng Russia. Ang bawat pag-atake ay planado, mabilis at eksaktong-eksto sa kanilang target. Hindi basta-basta na isasagawa ang ganitong uri ng atake nang walang masusing paghahanda, at dito makikita ang talino at galing ng kanilang mga military strategists. Pero hindi pa yan ang lahat. Sinundan pa ng Ukraine ang pisikal na atake ng isang digital na pag-atake, isang malupit na cyber attack sa komunikasyon ng militar ng Russia ilang oras bago sila sumugod. Ano ang resulta? Nagulo ang buong Russia. Ang mga utos ay na-delay, nagkalituhan ang mga estratehiya, at nang makareact ang Russia, huli na ang lahat. Ang sorpresa at kaguluhan ay nagsiguro na ang atake ng Ukraine ay magiging matagumpay at may malaking epekto. Hindi lang sa pisikal na aspekto ng digmaan nagtagumpay ang Ukraine, kundi pati na rin sa digital at psychological warfare, isang aspeto na naging napakahalaga sa modernong labanan. Habang kumakalat ang balita ng atake, nagkaroon ng halo-halong reaksyon ng internasyonal na komunidad. May gulat, paghanga at pag-aalala. Ang mga kakampi ng Ukraine ay mabilis na nagtipon, pinupuri ang kanilang tapang at tibay. Sabi nila, may karapatan ang Ukraine na ipagtanggol ang sarili nito at dalhin ang laban sa agresor. Sa kabilang banda, may mga bansa naman na natatakot na baka maging dahilan ito ng mas malaking labanan na maaaring magdulot ng mas malawak na gulo. Ang bawat bansa ay tila nagmumuni-muni kung ano ang magiging epekto ng pangyayaring ito sa kanilang sariling seguridad, ekonomiya at posisyon sa global stage. Ang insidenteng ito ay higit pa sa simpleng labanan. Isa itong paalala ng pabago-bagong kalikasan ng internasyonal na ugnayan. Ang Russia, na matagal nang itinuturing na higante sa pandaigdigang entablado, ay nabigla ng isang bansa na hindi akalain ng marami na magiging seryosong banta. Ang pangyayaring ito ay posibleng magbigay inspirasyon sa ibang mga maliliit na bansa na harapin ang mga kalaban na alam na sa tamang estratehiya at kagamitan, maaari silang lumaban sa mas malalaking kalaban. Sa isang iglap, nagbago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon at nagbigay ito ng bagong pag-asa sa mga bansang matagal nang inaapi at pinangungunahan. Kahit na nagdiriwang ang Ukraine sa kanilang tagumpay, alam nila na ang hakbang na ito ay maaaring magdulot ng mabagsik na ganting salakay mula sa Russia na maaaring magdala ng mas malaking pagkawasak sa kanilang bansa. Sa Kyiv, nag-iingat na sila. Pinahigpit ang seguridad at mga emergency measures. Ang tanong ngayon, hanggang saan ang kayang gawin ni Putin para maibalik ang nasaktang pride ng Russia?
Sa mga susunod na araw, siguradong magiging usap-usapan ang bawat galaw ng Kremlin at ang buong mundo ay nakatutok sa magiging tugon ng Russia. Sa Moscow naman, hindi kalmado ang hangin. Si President Putin, halatang galit, ay nagpatawag ng mga nangungunang military advisors para magplano ng mabilis at matinding tugon na magpapaalala sa Ukraine at sa mundo ng kapangyarihan ng Russia. Sabi ng mga eksperto, isang brutal na kontraopensiba ang malapit na at kapag ito'y dumating, magiging mabagsik ito. Ang kapangyarihan ng militar ng Russia ay nasugatan. Pero hindi pa sila talo at ang Kremlin ay determinado na ipakita ang kanilang lakas sa buong mundo. Maraming nagsasabi na posibleng gamitin na ng Russia ang mga sandata na hindi pa nila inilalabas sa labanang ito. Mga sandata na maaring magdala ng mas matinding pagkawasak at pagkalugi sa kanilang mga kalaban. Habang humuhupa ang giyera, nagtataka ang lahat kung ano ang magiging hinaharap ng relasyon ng Russia at Ukraine. May pag-asa pa ba para sa kapayapaan o simula na ba ito ng mas madugong labanan? Ang iba'y naniniwala na maaaring ito na ang turning point, ang sandali na magtutulak sa magkabilang panig na mag-usap. Pero ang iba ay natatakot na baka lalo lang itong magpalalim ng galit na magdudulot ng karagdagang tensyon at posibleng isang full-scale na digmaan. Ang posibilidad ng isang mas malawakang digmaan ay tila isang multo na patuloy na sumusunod sa bawat desisyon at aksyon ng dalawang panig. Ang insidenteng ito ay naglalagay rin ng spotlight sa mga internasyonal na organisasyon tulad ng United Nations at NATO. Ang mga organisasyong ito ay nilikha upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa buong mundo. Pero ang kanilang kakayahang mamahala at lutasin ang ganitong uri ng alitan ay lalong napapaikot sa tanong. Tinitignan ng lahat kung paano tutugon ang mga organisasyong ito. Makikialam ba sila at magsusumikap na makamit ang resolusyon o magiging powerless upang pigilan ang karagdagang pagdanak ng dugo? Ang kanilang mga aksyon o kakulangan sa aksyon sa sitwasyong ito ay maaaring magtakda ng tono para sa hinaharap na mga krisis at kung paano ito haharapin ng pandaigdigang komunidad. Samantala, ang mga parusang pang-ekonomiya na ipinataw sa Russia dahil sa kanilang mga aksyon sa Ukraine ay patuloy na nagpapahirap. Ang ekonomiya ng Russia na dati nang bumabagsak dahil sa mga naunang parusa ay ngayon nahaharap sa mas matinding presyon. Pero kahit na nahihirapan, walang indikasyon na handang umatras si Putin. Sa halip, pinalakas pa ng Russia ang presensya militar nito sa rehiyon, isang hakbang na lalo pang nagpaigting ng tensyon. Maraming analysts ang nag-iisip na maaring ang Russia ay naghahanda na ng isang mas malaking operasyon, isa na maaring magdala ng mas maraming kahihinatnan sa pandaigdigang ekonomiya. Sa gitna ng lahat ng ito, madali nating makalimutan ang human cost ng labanan. Ang mga pamilyang Ruso at Ukrainian ay pareho nang nagdusa, mga buhay na nawala, mga tahanan na nawasak at mga kinabukasan na naantala. Bawat bagong eskalasyon ay nagdadala ng panganib ng mas maraming sibilyan na magiging biktima, mas maraming refugee at mas maraming pighati. Ang tunay na trahedya ng digmaan ay madalas na ang mga inosente ang pinakanagdurusa. Ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga hinagpis, ay madalas na nalilibing sa ilalim ng mga headline at diplomatic talks. Habang naghahanda ang mundo sa kung ano ang susunod na mangyayari, lumalakas ang panawagan para sa kapayapaan. Ang mga diplomat, leader, at mga ordinaryong mamamayan ay nag-aanyaya sa magkabilang panig na umatras mula sa giyera. Ang tanong ay kung makakahanap ba tayo ng mga solusyon na makakabawi sa tensyon at makapagbibigay daan sa isang matagalang kapayapaan. Ang mga negosasyon ay bumabalik sa agenda at ang bawat panig ay nagmamasid sa mga posibleng hakbang na makapagbibigay ng mas balanseng solusyon. Maraming bansa at organisasyon ang nag-aalok ng kanilang tulong upang mapanatili ang dialogo, umaasang makakahanap ng mga kompromiso na magbibigay daan sa isang mas maayos at mapayapang pag-usad. Ang mga mamamayan ng Ukraine at Russia ay patuloy na umaasa na ang kanilang mga leader ay makakahanap ng daan patungo sa kapayapaan. Para sa mga Ukrainians, ang kanilang pakikipaglaban
ay hindi lamang tungkol sa teritoryo kundi sa kanilang pambansang pagkakakilanlan at kalayaan. Sa kabilang banda, ang mga Russians ay nag-aalala sa kanilang kinabukasan sa epekto ng digmaan sa kanilang ekonomiya at sa mga personal na pagdurusa dulot ng mga patuloy na parusa at tensyon sa kanilang bansa. Sa kabila ng lahat ng alinggaw-ngaw at kaguluhan, may mga pangako na ang mga bansa ay magpapatuloy sa pagtutok sa pagpapabuti ng relasyon, pagbuo ng mas malalim na pangunawa at paghahanap ng mga solusyon sa pamamagitan ng diplomasya at kooperasyon. Ang internasyonal na komunidad, habang nagmamasid, ay patuloy na nagsusulong ng mga hakbang na magbibigay ng mas matibay na pundasyon para sa kapayapaan. Ang kanilang pag-asa ay magbibigay inspirasyon sa lahat ng nagmamasid sa sitwasyon na kahit sa pinakamaitim na bahagi ng kasaysayan, may pag-asa pa rin na makahanap ng liwanag at pagkasunduan. Ang ganitong uri ng krisis ay isang paalala sa lahat ng tao at bansa na ang kapayapaan ay hindi isang bagay na makakamtan ng basta-basta. Ito ay nangangailangan ng pagsisikap, pag-unawa at higit sa lahat, tapang na harapin ang mga paghamon at gumawa ng mga hakbang na magdadala ng pagbabago. Ang pag-asa para sa mas maliwanag na hinaharap ay nakasalalay sa kakayahan ng bawat panig na magsanib puwersa at magtrabaho para sa isang mas mapayapa at nagkakaisang mundo. Sa huli, ang bawat galaw, bawat desisyon at bawat hakbang ay may epekto sa hinaharap ng mundo. Ang kasaysayan ay nagtatala ng bawat mahalagang pangyayari at ang mga susunod na taon ay magpapakita kung paano natin hinarap ang mga pagsubok na ito. Ang pagkakataong magtagumpay sa krisis na ito ay nasa ating mga kamay at ang hinaharap ng kapayapaan at seguridad ay nakasalalay sa kolektibong pagkilos ng buong mundo.